Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa na ginugunitan natin Santa Clara ng Assisi. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Napakalaga ng buhay na pinagkakalooban tayo ng Diyos na kalakasan at naway kalakasan din sa pananampalataya na binibigyan natin ng buhay, halaga at kahulugan si Hesukristo sa piling natin sa aral ng mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ng ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakapalumpon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos magpahayag ka sa sambayanan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang lahat. Sinabi niya sa akin, kunin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-putyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinagsasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis ng namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinagtaglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos simingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yung aking minimiting kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Hallelujah,
ating Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa paghahari ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano ang akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kilalang kilala si Santa Clara na ating pinagdiriwang ngayong ginugungita natin. Lalong-lalo yung mga awitin na ating mga ninuno, Santa Clarang Pinong-Pino, di po ba? Kaya batikan si Santa Clara talagang hindi maialis sa isipan ng ating mga ninuno. Hanggang sa ngayon, ito pa rin yung pinapahayag. Aba, wala kayong anak, pumunta kayo kay Santa Clara at manalangin kayo. Bibigyan kayo ng anak, di ba? Kaya kilalang kilala si Santa Clara. Marami pa tayong dapat makilala, may pahayag ng pagpapakilala kay Santa Clara. At isa sa hindi ko malilimutan ang tungkol sa pagpapahayag ni Saint Pius XII upang sabihin, he is the patron saint of television. Wow, ba't nangyari yun? Sa patron saint of television, nung na-enkwentro ko yung, nung nabasa ko kasi sa Santa Clara at nakalagay doon, patron of television and mass media. Ba, ganda. Ano kaya nangyari? Yung pala, nung araw, nung siya maluba ang kanyang karamdaman, sapagkat ang mga madre noon, kabilang Santa Clara, siya ang humubog sa mga kababaihan at naging isang kapisanan ng natawag na the poor ladies, na kinalaunan ay naging Congregation of St. Clare, na kinalaunan ay ang tawag sa kanila ang mga Poor Clares. Maligayang kapistahan po mga Poor Clares, na marami tayong kilala dyan upang batiin natin sila at upang sabihin, napakaganda ng inyong patron si Santa Clara sa ng kanyang buhay. Sa likod ng kanilang kayamanan, mayaman si Santa Clara. Ibig siya mabuhay ng payak, mahirap. Talagang, yun ang iminulat niya sa isang kongregasyon na kanyang hinubog sa ganitong payak na pamumuhay, simpleng pamumuhay, na hindi naman kalunos-lunos, di ba? Hindi mang hirap na hirap. Pero sabihin, ang mabuhay ng simple sa buhay nito. At tulad ng sasabi sa mabuting balita, ang pagiging bata, ang pagiging katulad ng bata. Hindi yung hindi yung ibang katangian ng bata na talagang salunga sa talagang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya noong may karamdaman si Santa Clara,
parang isang buhay na larawan sa pader. Nakikita niya kung ano nangyayari sa Basilica ni Saint Francis na nagdiriwang na ba na misa. Naririnig niya kung ano ang bahagi ng misa, ano ang tinatakbo ng misa, at siya ay kasama sa pagdarasal, kasama siya sa pagtunghay sa pader, na para nakikita niya kung ano yung nangyayari sa loob ng Basilica ni San Francisco de Assisi. Kaya ito isang himalaban ang nangyari doon nung siya ay may karamdaman. Oo, nangyari mga bagay nito. Kaya noong 1958, 700 years after that kind of miracle on the wall of the convent when Saint Clare was very much sick, 700 years after, no, doon nagsisimula na magkaroon ng technology ang television. Pero way back 700 years ago, nakita na ni Santa Clara ang bahaging ito sa buhay ng telebisyong malayo pero malapit na matutunghayan. Siyempre, malayo pinagalingan ng mga nilalarawan sa television, pero lumalapit sa ating pagtunghay, sa ating panonood, sa ating pakikinig. Ganon nangyari kay Santa Clara. Kaya naman pala si Santa Clara ay patron ng hindi technology of television, but the scenario of what life is, especially the celebration of the Mass, and especially bring it closer to the eyes and to the minds of the people. After 700 years, na 1958, ipinanukalan ni Saint Pius XII ang pahayag, Santa Clara ay patron o patron saint ng television and mass media. Pero ang ating mabuting balita ay nabibigay kahulugan sa isang paanyaya ng ating Panginoon Jesucristo sa kabutihan, kabanalan, upang ang pagwawagi ng kababaan ng kalooban ng siyang manatili, at upang ipahayag ito sa pahayag ng mga alagad o sa television ng mga alagad. Di ba? Kinuha ni Cristo isang bata, ipinakilala sa kanya, ito ang bata ang sa inyong pagtungay. Ipinakilala ni Cristo ang bata upang sa pagtawag ni Cristo sa bata ito, na pinatayo pa niya sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago, tumulad sa bata, nagbago. Yan ang napakahalaga. Ang mga tao mapagmataas ay walang kinikilala. Ang taong mapagmataas ay iisa ang kanila lalandas sa buhay, ang kayamanan, kapangyarihan, at madalas na nauuwi ito sa pagkakasala. Kaya unang binanggit na ating Panginoon Kristo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, ito yung pinakapansin-pansin sa buhay na ating Panginoon Kristo, sa patuloy binabandera ang repentance and forgiveness, tulad ng sa bata. Ang bata ay ganito sa kanyang paglaki, at hindi tayo tumutunghay sa mga iba yung isip bata, di ba? Ang taong ito parang isip bata, di ba? Isip bata. Hindi tulad ng sa bata ang ating pinahalagaan. Ngayon, binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Kalawa, binanggit ni Kristo sa kanyang pahayag ang nagpapakababa tulad ng batang ito. Sapagkat ang katanungan ng mga alagad, sino po ang pinakadakila sa lahat? Hindi ito yung kaisipan na kung sino ang mataas, sino susunod sa mataas, hagdanan ng hierarchy. Hindi na binabanggit na ating Panginoon Kristo. Hindi ito binabanggit ng mga alagad pag nagtanong siya, sino po ang pinakadakila sa lahat? Who is above everything else in the hierarchy of mankind? Pero ang binigay ni Kristo, hindi yung katatayuan ng buhay ng tao, kundi ang kanyang puso't kalooban, kung ano ang kanyang minanais na mangyari at maganap sa buhay, ano ang kanyang nasa puso't isipan. Ito ba ay nagpapahalaga sa matuwid na pamumuhay? Nagpapahalaga ba ito sa matuwid na pamumuhay? May pagsalang-alang ba ito sa kapakanan ng kapwa, sa paglingkuran? Ito'y tinulad kay Santa Clara
sa kabila ng kanilang kayamanan at sa kabila ng ayon ng kanyang mga magulang na si pumasok sa kumbento, nagpursige pa rin siya. Pero itinangi din ng mga magulang sapagkat naging maganda ang buhay ni Santa Clara, lalong-lalo na sa kanyang kapwa na ngailangan ng kanyang pagkalinga. Upang sa gayon, ipinahayag na sa mabuting balita ang sino mang tumatanggap sa tulad ng batang ito ay hindi makapupunta sa paghahari ng Diyos. Kaya ingatan ninyo, wag hamakin, wag kuhamakin ang isa sa maliliit na ito sapagkat sila'y kabilang sa paghahari ng Diyos na kung saan ang mga anghel ay panitmanaog at sila ay itinatanghal. Ibig sabihin, may mataong dakila ang puso't kalooban tulad ni Santa Clara. Tayo din nagbibigay halaga ng katulad ni Santa Clara na tunay na may busilak ang puso na nagbibigay halaga sa kapwa sa paglilingkuran, sa maraming pagtulong at sa maraming kaganapang nanggagaling sa Diyos. Sa Santa Clara ay maibigin sa pagdiriwang ng misa at maibigin din siya sa Blessed Sacrament, isa kanyang isa sa malaking debosyon. May nangyari din sa buhay sa kumbento ni naroon si Santa Clara na naroon ng mga sundalo na meron yatang gagawin sa kumbentong ito. Pero si Santa Clara ay nanalangin sa Blessed Sacrament, nakaluhod. Ano pa nahintakutan ng mga sundalong iyon? Lumayo sa kumbento na sana ay gagawan ng kabulatsugan, ng kapamakan ang mga nakatira sa kumbentong ito. Pero ang kanyang malaking debosyon, pinangalagaan ang kumbento, pinangalagaan ang mga madre sa kumbentong ito ng Santa Clara. Kaya napakaraming kaganapan sa buhay natin na matutunghayan. Marami tayong pagpapahalaga sa buhay, ika nga. Alam ba ninyo, pag sinabanggit din ni Cristo tungkol sa maliliit, oo may bata, oo may batang maganda ang hangarin sa buhay. Pero inugnay ni Cristo ang mga maliliit na ito sa mga mahihirap, mga duka, mga kapuspalad. Kaya hindi pwedeng hamakin ang katatayuan ng mga maliliit na ito. Siyempre mga bata, pero inugnay ito ni Cristo sa mga mahihirap, mga kapuspalad. At upang sabihin, nasa kanila rin ang paghahari ng Diyos. Na ipinahayag, sila rin ay pinakalinga ng Diyos. Kaya hindi ito yung mataas in the hierarchy at ang pinakamababa lahat. Ang pinakamababa ay ang mahihirap upang sabihin, hindi sila kinulugdan ng Diyos. Pero, sabihin ni Kristo, sila man din ay kinalulugdan ng Diyos sa kanilang mga abang kalalagayan. Kaya wag ninyo silang hamakin, kundi pakatulungan, bigyan ng magandang kinabukasan at maging daan o instrumento ang mga tao sa pagpapahalaga ng Diyos upang sa kanila'y maigawad ang ganitong tagumpay ng buhay na sa kabila ng kahirapan, sila pa rin ay naguri ang mga anak ng Diyos. Tayong lahat, mga anak ng Diyos, at naroon tayo sa pagpapala ng Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Halin ng mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng kalakasan upang manatili tayo sa dakilang paghahari ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa
hahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Hubugin mo kami sa tamang landas na aming buhay pananampalataya. Ito kami dumudulog sa iyo, Ama, upang pagtibayin ang buhay pananampalataya na wala na kaming ibang inaasahan kundi ikaw. Bigyan mo kami, pagkalooban kami ng lahat ng iyong mapagpalang pag-aaruga upang siyang magbing paghubog namin upang lalo naming dakilain ang aming buhay bilang iyong pagtatangkilik at bilang iyong tinatangkilik sa buhay na ito na kami nabibilang sa iyong paghahari, O Ama. Kaya itong aming pagdulog, ibig namin maganap at mangyari sa buhay na ito'y pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunitan namin ang dalagang si Santa Clara. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kagbanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinagagalingan na pinagagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpa Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Santo Papa si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, Santa Clara na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tunay nga maging karapat-dapat naman tayo sa lahat ng pagpapala ng Diyos na kakamit natin. Tayo ngayon ay natitipon at ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
amin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. In tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa dakilang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa ating pagsamba sa kabanbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod. Kalakip siyempre ang ating pong panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. O salutaris hostia, ecelitanis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilay sambayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay, at ang nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo
regnum del cielo, prestatisti ei. Omnem delectamentum mensia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mystere venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sentiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininis-ninisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mawalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininis-ninisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, iligtas mo